Sa halip na pasalamatan siya ng COMELEC na ipinakita niyang merong weakness o vulnerability yung ACM, kakasuhan pa siya ngayon ng cyber libel, ipadidisbar siya, ipatatanggalan siya ng PRC license as an accountant, patong-patong nagiging kaso sa kanya sa kabila nung supposed to be magandang intention niya. So alamin natin, no? Nakakapiling po natin via Zoom. Si Attorney Jeril Respicio. Attorney, magandang gabi po, Tony and Casey. Alright, bago ako maging abogado, isa akong certified public accountant. Nagtrabaho ako sa Deloitte. Ang Deloitte ang isa yes. sa nangungunang auditing firm sa buong mundo. Okay. Ang trabaho ko doon ay isang IT consultant, isa akong expert sa information system security. Alright. And marunong akong mag-code, marunong akong gumawa ng applications. Okay. In short, marunong din akong mag-hack. Okay. Alright. Una sa lahat, paano kayo nakahawak ng ACM nung ginawa niyo yung eksperimento niyo? Was it an actual ACM? No, it's not an actual ACM. Gusto ko lang linawin na wala akong kopya or access sa source code ng ACM. Okay. Wala akong access sa isang ACM. Okay. Ang pinakita ko lang doon is yung basic principles ng pag-take advantage ng vulnerability na inherent doon sa process ng COMELEC ngayon. Kasi lahat naman ng mga information system at mga gadget, pare-parehong prinsipyo lang yan. Meron kasi ako naalala, similar case sa Amerika naman, dahil meron din hong pagkakataon na may mga nagduda dun sa integrity ng sarili nilang mga vote counting machines sa Amerika, no? Kasi merong iba-ibang vendor din sa kanila na nagpa-provide ng counting machine per state. Meron hong isang IT expert, no? Gumawa siya ng documentary about it, si Harry Hursty. Ginawa niya experiment yun. He went to one city, no, sa isang state. Sinubukan niya nga na kung mababago niya kung ano yung ipinasok na boto dun sa machine, iba yung resultang lalabas. And which he did. No? Nagawa nga niya, pinakita nga niya, but he used an actual machine. So paano niyo masasabi na without using an actual machine, without access to the source code, na may kahinaan nga itong ACM ng COMELEC, ng MIRU? Ng MIRU. Alright, ito yung pare-parehong principle sa lahat ng mga gadget. Di ba bumibili kayo ng used computer or cellphone sa Green Hills? Kahit may password yon at kapag may physical access yung bad actor sa gadget na yon, kaya niyang baguhin yung source code. Once na bago niya yung source code, pwede kang magtanim ng code doon na malicious. Na among others, pwede niyang bigyan ng access yung isang bad actor kapag connected sa internet na pwede niyang from behind, pwede niyang ma-access yung nangyayari sa loob ng machine. Kunento ko lang yung prinsipyo na yon. Yes, yes. Actually, hindi ko ginamit yung code ng ACM. Because you don't have it. No, you don't have the Yep, code. Yeah. I don't have it. Pero, ito yung sinabi ko sa COMELEC actually sa video na iyon. Actually, COMELEC, pare-parehong prinsipyo lang yan. Actually, pakinggan nyo yung sinasabi ko. Kung gusto ninyo, imbitahan nyo ako, tabihan nyo ako ng isang IT expert ninyo, kaya kong i-demonstrate itong vulnerability mo doon sa practice. Yun ang hinihintay ko na sabihin mo. Kasi katulad nga ni Harry Hursty, no? Actually, yung pangalan ng docu na yun is Hacking Democracy. Hanapin niyo po yun. Baka meron pang kopya sa YouTube. Ginawa ni Harry Hursty kasi para lang talagang mas credible yung experiment niya. He used the actual machine with the actual source code. Ang problema kasi, even with your experiment, kahit sabihin mo nga na prinsipyo, di ba, yung ginamit mo, yun ang naging... It's still not proven. Mahirap ka unless nga your challenge is you're given access to a machine and you will show it to the COMELEC itself. Tama po ba? Right. That's true. Yes. So, at this point, haka-haka lang. Hindi hack. Haka-haka. Haka-haka. Haka-haka, bakit nila ipinababa? Let the public judge. Bakit pinatake down yung video? I throw the question back at you. Sige. Why bring it to the public right away when you could have gone to the COMELEC and ask them. And tell them that you found a vulnerability? Can we test your machine? Actually, Tony, I did that in Casey. On that day, kasi may demo talaga yung mga COMELEC sa probinsya namin, sa Reina Mercedes Isabela, since tumatakba ako, dinemo nila sa amin. Okay. Bring up ko sa head ng COMELEC sa town namin nung question na to. Alam mo, ang ginawa niya sa akin, dinismiss niya ako at hindi niya alam kung ano yung sinasabi ko. Pinatawag niya ako sa provincial head ng COMELEC. Alam mo, ang ginawa ng provincial head ng COMELEC sa akin, pinagalitan niya pa ako through the phone and dinismiss niya ako. So ano na lang ang natitirang choice sa akin? Diba? To go public. Para i-push yung COMELEC na gawin yung pagbabago yun. Nung ilinabas niyo po itong content na ito, were you doing it as a candidate? Were you doing it as a lawyer, citizen, an IT expert? No?
I'm doing it as a concerned citizen with genuine concern about sa integrity ng ating elections. Imagine if it were not told, so hindi natin alam tong information na to, paano pa ba ang tanging paraan para mapagalaw mo ang COMELEC? Actually, pwede mong itackle itong issue na ito maturely on the part of COMELEC Chairman George Garcia, right? Instead na agad-agad mo akong kasuhan, bakit hindi mo ako kausapin maturely and sabihin mo, Harold, alam mo, valid ka, try nating baguhin. Ano yung recommendation mo? Kasi kaya you could Harold, have done, mali ka, right? you also could have done the same. You could have gone to They already George. did, right? He did nga, pero di ba pinagalitan mga daw Hindi, siya dun sa provincial. Provincial. Are you familiar with the name Eliseo Rio? Nope. All right. Former General Eliseo Rio, well, if you're an IT expert, you should have known that he was the OIC of the DICT. No? So si Eliseo Rio, who is a well-known electronics expert, kahit nung siya ay active service pa sa AFP, has been very vocal about the vulnerabilities ng ating automated counting system or automated election system. In fact, siya nga yung parang nagsasabi na maraming parang kaduda-duda na proseso dun sa automated. At saka nung nakaraang eleksyon, di ba? Hindi naman din siya siniseryoso ng COMELEC. Would you actually be, amenable to talking to former Secretary Rio at i-share mo yung iyong findings, tingnan mo kung mako-corroborate din niya. Bilang isa din namang recognized IT expert. As a matter of fact, I would invite everyone who is an expert in this field sa buong bansa, lahat ng pinakamatatalino, pagtumpukan ninyo ito, pag-usapan natin, and lalabas ang katotohanan. Kung mali ako, i-point out nyo sa akin technically kung saan ang mali. And then kasi doon sa videos na yun, I was just speaking matter of factly, kung ano lang ang katotohanan. Kasi it's a technical matter, a sensitive matter, so I had to be accurate sa lahat ng mga sinasabi ko. So I think the best way to respond sana sa video ko is kuha ka rin ng isang demo at ipakita mo kung sa anong mga assumptions ang mali doon sa demonstration. Ang maganda kasi dito, because we're talking about a technical thing, di ba? It's a technology issue. And technology, because it's a science, kaya mong suriin to with defined parameters, di ba? As an experiment, lagi ka naman, di ba, you define the parameters of your experiment. Kaya niyo ho ba yung depensahan, say, to a panel of independent IT experts na hindi taga-COMELEC? Yes! Even international experts. I can speak with them in that language. I can demo it in front of them. Ipatabi mo sa akin, sa mga expert nila, about sa machine, about sa source code. I know, with their assistance, I can demonstrate it sa harap nila kung paano mangyayari yung ganong process. But you won't be given that chance anymore by COMELEC. Well, wag na yun silang pangunahan. Malay mo, di ba? Mature sila. Okay. When did you find out about the vulnerabilities? During the demo ng COMELEC. Kasi nag-demo sila probinsya. sa amin and I had to learn about yung paano gumagana. And then I also studied very carefully, bago ginawa yung video na yun, very carefully, yung rules ng COMELEC. How they handle yung machine na yun on the day itself. And very simple lang yung vulnerability. If it's connected to the internet, and the machine is corrupted, then there's an access to it. That's it. Meron yung hearing sa Senate, right? I think during that time din, na pinapakita na kayang bakit nagagalaw tong cellphone ko, ba't na-hack tong cellphone ko. Same principle. I'm just telling that. But here you are, you're in this situation wherein patong-patong po yung kaso na ilalodge po against you, no? Kasama na rin yung disqualification case. Ano po ang opinion nyo dito? Well, talagang ganyan. Nasa gobyerno na yan kung anong posisyon ang gusto niyang i-take. Gusto niyo bang maging gobyerno na abusado at nagpapatahimik ng kanyang sariling mamamayan na nagsusumpong lamang ng kahinaan ng ating mga sistema? O gusto niyang tratuhin ito professionally at makinig sa nagsusumbong na mamamayan at sabihin niya kung bakit ako mali at bakit hindi niya ako susundin at kung tama naman ako, anong masama kung susundin niyo ako? Dahil napakasimple lang ng recommendation ko. Ang recommendation ko is maglagay ka lang ng isang sentence doon sa rules ng COMELEC. Ang gagawin mo lang doon is huwag mong